Magandang umaga po sa lahat at maligayang pagdating sa ating parokya ni San Pedro Bautista. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga nag-alay ng pamisa at pa-intention ngayong araw. Pasasalamat ni Thelma Vergara Ducay, Chato Baita, Laila Digala, Alan and May Katapangan, Juliet De Luna and family, Beth Vergara, Nati Atienza and family, Claudia Palomar, Alona Hogal, Felipe Tuin and family, Angel May Aranas and family, Nita De Chavez, Joby and Bebot Albiela, personal intention, and Arlen Kagitla, Liube Andamo. Para sa kaarawan ni Apolinario Dino, alay ni Angel May Aranas and family. Para sa anibersaryo ni na Joel and Lina Santiano, alay ng Santiano family. Para sa petition at personal intention ni Chato Baita, personal intention, Juliet De Luna and family, personal intention, Alan and May Katapangan, personal intention for Rodrigo Valdez, Fortune Bisco and family, for good health of the family, Goody and Prem Robles and family, para sa kalusugan at kaligtasan ni Marie and Sally and family. Nati Atienza and family, personal intention for Jason Arold, Rexel, Arlie Chester, Carla, Neil Ervin, Agana Marie, Amra Nevin, Andres Gabriel, and Chelsea Yvonne. Ferry Bituin and family, for good health and protection of the family, Maria Marife Holgado Biscocho, special intention. Amabel Katapat, personal intention. Angel May Aranas and family, personal intention and good health of the family. Maria Marife Holgado Biscocho, personal intention for Maria Marife Holgado. John Bianca Abiliera, personal intention. Luvi Andamo, personal intention. Alona Cogal, personal intention. Tessie Pancho, personal intention. And Jonah Garcia, for good health. For good health for Jesus Garcia. Para sa kapayapaan ang kaluluwa ni na Flor de Lisa, Trinidad, Crispin Sr., Crispin Toto Jr., Mirna Ricardo Gamasan Sr. Alay ni Chato Baita. Ebaresto and Maria Sepe at mga kapatid na yumao, alay ni Batoy Sepe. Maria Isabel, Glessy, Roberto and Rolly, alay ni Nalito and Zene and Mendoza and family. Lazaro, Luz, Arzenia, Luis, Carlo and Celia, alay ni Laila Digala. Maria, Teresita, Felicidad, Militon, Florencia, Pablo, Domingo, and also St. Purgatory, alay ni Nagudi and Prem Robles and family. Juliana Santiago, Modesto Sr. and Modesto Jr., alay ni Edgar Suarez and family. Mariano Delson G. Doresa and John Patrick Flor, alay ni Belia Doresa. Carlos, Celia, Lilian, Arsenia, Luis Beltran, Lazaro, Luz and Luis, alay ni Laila Digala and family. Lilian, Macario and Catalina, alay ni Joy and Tese Vidigala and family. Leopoldo, Chodora, Rolando, Romeo, Angelito, and also St. Purgatory, alay ni Alan and May Katapangan. Chodorica, Ruben, Edesir, and Noel, alay ni Cheche and Warren Lajana and family. Artemio and Vilma, alay ni Arlene Emralino and family. Dandreb, Douglas, Vicente, Petra, and Alberto, alay ni Leti Ibre and family. Soledad, Lydia, Edelbert, Mr. and Mrs. Vicente, Mr. and Mrs. Pedro, Mr. and Mrs. Arsenio, Mr. and Mrs. Potenciano,
Esing and Gracia, alay ni Beth Vergara. Ireneo and Josefina, alay ni Fortune Bisco and family. Gregorio and Socorro, alay ng Embralino family. Melicio, Bernardina, Estela, Juan Paulo, Senforoso, Maria Cristina, Reynaldo, Garibet, Elpidio, and Isidra, alay ng Ocampo family. Martin, Maria, Armando, Rodelo, Cipriano, Rude, Cesar, Winnie, Maria Carina, and also St. Purgatory, alay ni Nati Atienza and family. Mario, Pedro, and Apollonia, alay ni Alice Resurrection D. For also St. Purgatory, alay ni Claudia Palomar. For also St. Purgatory, alay ni Feli Bituin and family. Juscoro, alay ni Feli Vertucio and family. Apolinario Maria Mercedes, alay ni Angel May Aranas and family. Virginia, alay ni Raul Marquez and family. Annabel Arnolfo Romeo Jr., Anita, and Conchita, alay ng Marquez family. Jose, alay ni Edwin Marquez and family. Rafaela, alay ng Magnaye family. Jose, Chodora, Argel, Miko, Michael, alay ni Aaron Cagitla. Felicida, Mark, Pastor, Leonides, Susano, Barbara, Jose Sr. and Trinidad, alay ni na Isabel and Felix Arpia. Teresita, alay ni Giselle Atienza. Arnel, alay ni Joel Calleja. Juanito, Nelson and Macaria, alay ni Elsa Hidalgo. Virgilio, alay ni Estrella Katigbak. Irene, alay ni Jonah Garcia. Para sa kaarawan ni Abner Atienza, alay ni Emily Atienza. Pasasalamat sa mga biyaya at para sa kaluluwa ni Serapio, Isabel, Eddie Isidro, Mark Anthony, Mario Marlon, Armando, and also St. Purgatory, and natatanging kahilingan for the good health of the family and personal intentions from Merlinda M. Alvarez and family. Para sa kaluluwa ni Antonio Obispo, alay ni Loida Obispo. Pasasalamat sa mga biyaya, sa maayos na pagaling ng karamdaman at para sa kaarawan ni Maria Aquino from Daphne Elaine Tuason. Para sa kaluluwa ng mga yumaong kasapi ng San Jose, Iluminada, Nelson, Meli, Nita, Yole, Remedios, Marta, Domingo, Mena, Sara, Susing, and Lita, alay ng San Jose Association. Pasasalamat sa mga biyaya para sa kapistahan ni Poong San Jose from San Jose Association. Natatanging kahilingan, CEU Manila Pharmacy, Batch 90 at LMI Batch 86 from Sonet Bakal. Pasasalamat sa mga biyaya at natatanging kahilingan mula kay VK and H. Plata. Pasasalamat sa mga biyaya at para sa kaluluwa ni na Francisco, Crescenciana, Rizal, Lourdes, Efren, Rosauro, Douglas, Zita, and for also St. Purgatory, and personal intention for Harrison, Hazel, Mary Grace, and for the good health of the family from Siriang Ibre and family.
Special intention for Gemma Vanessa Landicho from Landicho family. Pasasalamat sa mga biyaya ni Gallardo Landicho and for the good health of the family and personal intention for Fiona Moira Gerbeligaya, Maria Jenny Gerbeligaya, and Marilyn Landicho from Landicho family. Pasasalamat sa mga biyayan for the good health of the family from Rio Jane and Willie Cañete. Pasasalamat sa mga biyaya at kalusugan at para sa kaluluwa ni na Nicoles Narcisa, Nelson, Ruben, and Edisa from Edwina Hernandez. Pasasalamat sa mga biyaya at para sa kaluluwa ni Chodoro, Priscilla, Carlos, Emilia, Nicanor, Rodolfo, Rizal, Virginia, Simplicia, and for all souls in purgatory, at natatanging kahilingan, personal intention for Herbert, Harold, Harrison, Hazel, Harvey, and Mary Grace, and for the good health of the family from Siriang Ibre and family. Para sa 5 years death anniversary ni Juan Suayan mula kay Nives Suayan and family. Pasasalamat sa mga biyaya at sa grasyang natatanggap mula kay Marisa A. Cortez. Para sa kaluluwa ni Narande, Eduardo, Segundo, Loreto, George, and Vivian, alay ni Jaime and Lala Dalisay and family. Para sa kaluluwa ni Adelaida Perez from Leticia Cosico. Pasasalamat sa mga biyaya and personal intention for James Moica and Sab Caparas from Clarita Caparas. Pasasalamat sa mga biyaya and personal intention for Kyla and Kyle De Castro from Ivy De Castro. Pasasalamat sa natupad na kahilingan and for the good health of my apo and all souls and all of my family and all the members of my family from Ray Villar. Para sa kaluluwa ni Nanelio, Alfonso, Vitaliana, Paula, and Ponciano, and natatanging kahilingan for the good health of the family from Coring J. Alvarez. Para sa kaarawan ni Nanay Leti and Lisel from Hidalgo family. Pasasalamat sa mga biyaya at para sa kapistahan ni San Jose at para sa kaarawan ni Ana Margarita Cadelinia from Lisa Cantos and family. Pasasalamat mula kay Bebe Alcara. For the soul of Josanico Narciso Malaluan and Antonio D. Malaluan, alay ng Malaluan family. Thanksgiving for all the blessings and guidance of the Lord from Ruben La Rosa and family. Magsitayo po ang lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Narito ang alipin ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. At ang salita ay nagkatawang tao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Panalangin bago magmisa. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, tinipon mo ang iyong sambayanan upang sambahin at pasalamatan ka sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia na iniwan ng iyong anak na si Jesus para sa amin bilang alaala ng kanyang pag-ibig na walang hanggan. Tinawag mo kami para makiisa sa Eucharistia. Linisin mo kami sa aming mga kasalanan. Dalisayin mo ang aming mga hangarin at gawin mo kaming karapat-dapat na daluyan ng iyong mga biyaya. Nawa ang aming abang paglilingkod sa iyong dambana ay maghatid ng mga pagpapala sa aming pamumuhay at kabanalan sa aming pamayanan. Nawa ang pakikiisang ito sa mapagligtas na biyaya ng Eucharistia ay magpayabong sa buhay ng sabayanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita at ng paghahati ng tinapay. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumandali pong magsiupo. Pahabol na pamisa, pasasalamat sa mga biyaya at para sa kalusugan ng pamilya mula kay Ami Cruz. Magandang umaga pong muli. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay ang ating pong ginagalang at minamahal na lingkod pare, Reverend Father Francis Bingo. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungan.
Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Sa araw na ito, ibinagdiriwang natin ang dakilang kabiyastahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na ina, Birhen, ang mahal na Birhen Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating pagdulog sa banal na misa, harinawa, makita natin ang katangian at kabanalan ni San Jose bilang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen at Ama ni Jesus sa kanyang katapatan sa pagganap ng kanyang pananagutan at tungkulin sa isang angkan. Ganon din ang kanyang pagiging matuwid at banal sa paningin ng Diyos. Kaya upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali muna natin aminin ang ating mga nagawang pagkukulang, ang ating pagkakamali, ang ating pagkakasala laban sa ating sarili, sa ating kapwa, lalo higit sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, ipinagkatiwala mo kay San Jose ng misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan. Noong ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, makundangan sa kanya ring panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya, at magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya ay walang wakas, kailan may hindi lilipas. Lahi niya ay walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya ay walang wakas, kailan may hindi lilipas. Sabi mo, O poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at iyo ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya ay walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral, at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya ay walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamahalin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon siya ay pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y mag-iisang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang iyan ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat: "Ginawa kitang ama ng maraming bansa." Ang pangakong ito'y may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala namang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya, "Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo." Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsatayo bilang pagbubuni sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang na Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, umaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pagkakala ng isa na si Jesus kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. Andang mag-ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang inaanak, "Bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisak-balisa na kami ng iyong ama sa paghanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Ngayong araw na ito, ibinagdiriwang natin ang dakilang kapiyastahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng Mahal na Birhen Maria at ama sa turing ni Jesus na anak ng Diyos. Ibinagpapalagay na ang kapiyastahan ito ay nagsimula ang kadebosyon sa siglo 44 sa Silangan. At ito ay kanilang ipinagdiriwang noong tuwing ika-20 ng Hulyo, July 20. Noong namang siglo ika-20 sa Kanluran ay ipinagdiriwang ang kapistahan ito. Kaya nga, itinakda ni Papa Sixto ika-4 na ang pagdiriwang na ito ay gawin sa kaarawan mismo ng March 19 hanggang sa kasalukuyan ay ibinagdiriwang ang kapistahan ito ng buong simbahang Katolika. Kaya mayroong transition at development itong debosyon na ito. At si San Jose, ayon sa papuri ng banal na kasulatan, siya yung kaunti lang naman ang isinulat tungkol sa kanya sa Ebanghelyo ni San Mateo at Ebanghelyo ni San Lucas. Siya ay tinatawag na Vir Justus, banal, matuwid. Ngunit, alam natin na siya ay mula sa lahi ni Haring David. At siya ay tinawag ng Diyos para
maging ama sa turing na Jesus. At siya naging kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. Paano niya ginampanan ito? Una, siya ay matapat na ginampanan ang papel sa isang pamilya. Nagtrabaho siya bilang isang karpentero. At kanyang itinaguyod ang buhay ng banalawag anak. At nandoon yung kanyang malasakit kay Jesus na kahit sa ating narinig na ito na ebanghelyo, nung mawala si Jesus sa piling nila, ay siya ay balisang-balisa. Dahil alam niya na ang bawat miyembro ng pamilya mahalaga. Si San Jose, bilang kabiyak ng puso ni Maria, ay huwaran natin. Alam ninyo, may tanging papel na ginagampanan ang ama sa isang pamilya. Kahit sabihin pa ng kababaihan, equal rights, equal rights. Ayan. Laging ipinangangalandakan yung equal rights daw ng kababaihan sa kalalakihan. May tanging papel na tanging para lamang sa ama ng tahanan. Ilang ulit kong sabihin na kapag mayroon halimbawa sigalot sa mga anak, laging sasabihin ng ina, antay ninyo pag dumating ang tatay ninyo. Wait until your father come. Yun lang laging sinasabi ng ina. Hindi niya kaya. Ang gagawin ng ina kapag nagaway-away yung mga anak, iiyak lang. Pero wala siya magagawa. At ipinaubaya ang gampanan at responsibilidad sa ama bilang ama na magbibigay ng disiplina, direksyon sa kanyang mga anak. Maaring ang disiplina, kalakog noon ang punitive punishment. Oh, di ba? At kapag dumating na yung ama, yan, kalmanti na ang buong angkan. Isa pa, kapag, halimbawa, ang anak nag-aaral at habang nag-aaral, sa gitna ng kanyang pag-aaral, naisipan niyang lumipat ng kurso. Halimbawa, second year college na, third year college na, lilipat pa ng kurso. Gusto ko nga ganito, lalapit sa kanyang nanay, ako ay lilipat na ng ibang kurso. Sasabihin ng nanay, antayin mo, doon ka magsabi sa tatay mo. Oh, yeah? Dahil ang ama ang siyang nagbibigay direksyon, pananaw para sa isang maayos na buhay ng kanyang mga anak. At lalo tikit sa mga mabibigat na desisyon. Halimbawa, sasabihin ng mga anak, total bakasyon naman, nanay. Tayo kay pumunta sa Baguio. Kahit isang linggo lang. Huwag kayong
Hindi ako makapag-desisyon yan. Punta kayo sa inyong ama kung papayag yun. Oh, laging gayon. Oh. Lalo tigit kapag mag-aasawa na. Oh. Mag-aasawa na yung anak. Nanay, paparito po ang ay ako gusto ko na mag-asawa anak, huwag kang magsabi sa akin, magsabi ka sa iyong ama. Oh. Diga, karanasan natin yun na. Ibig sabihin, anong mayroon sa ama na napakahalaga na sila lamang nakakagawa? Una, ang ama ay giver of life. Nagkikibahagi sa pagbibigay buhay. Dahil ang ama ang may karapatang magtrabaho. Oh. At ang ama ay protector of life. Protector of life. Kita mo si San Jose, gusto niya iligtas yung mag-ina, gagawa siya ng paraan. Ang ama ay gayon din. Oh. Pangatlo, ang ama ay may pangarap dapat sa kanyang mga anak. Na yun ang dapat. At lalo tigit, si San Jose, kaya naging huwaran, sa kanya lahat ang katauhang nabanggit. Sa kanya lahat tumuturing sa kanyang katauhan ang lahat na nabanggit. Madasalin, matuwid, matapat, masipag, matyaga, banal. Kaya naman, panatag ang pamilya. Na ito naman ang napakahirap hanapin ngayong panahon na ito. Sapagkat, kadalasan, yung katangian na nabanggit kay San Jose, ang kalaban niyan, yung macho image ng mga lalaki. Di ba? Macho image. Alam mo na niya yung macho image? Sasabihin bakit magtatrabaho? Ama lalaki Ayan mo sila. Kadalasan din ganun. Kapag lalaki, umuwi ka na. Ako'y may pupuntahan ng mga kaibigan. Yung bagang siya macho na walang makakasawata sa kanya. Yung macho image. At lalo tigit, macho kapag mayroon pang side bit, ibang babae sa buhay niya. Parang tingin baga ng mga lalaki, sila ay dadadagdagan yung kanilang pagkalalaki kapag hindi. Hindi gayon. Si San Jose, matapat. Si San Jose, committed sa kanyang responsibilidad. Mantakin ninyo ang trabaho ni San Jose. Isang simpleng karpentero na nagtrabaho para sa kanyang pamilya. Pero si San Jose, dahil nga siya ay magaling na karpentero, hindi siya naubusan ng trabaho. Dahil pulido siya. May nagbabantay, wala. Gagawin niya yun. Kaya naman, yung mismong bahay o anumang bagay na ginawa niya bilang karpentero, ang siyang agent para sa iba. Di ba, pag tayo napunta sa bahay ng iba, kaganda naman nito, sino nagbagawa nun? Sasabihin, magpagawa ka doon. Galing nun Magaling, pulido. Siya na agent. Wala na siyang calling card, wala na siyang tarpaulin, wala na siyang advertisement, kundi yung mga tao mismo magsasabi, doon ka magpagawa. Pulidong-pulido yun.
sulit ika. At lahat na makakita, makapasya sa bahay, sabihin doon, ay ngayon, dadating ng alas 8, maghahasa ng lagari, maghahasa ng pait, magkakape, magsisigarilyo, kukwento ng kaunti, umpisa ng gawa. Aakyat sa bubong, dadala ng 6 na pako. Pag naubos yung 6 na pako, bababa. Pupunta sa kabilang karsada, sisilipin, sisipatin ko. Sisigarilyo, akyat uli, 6 na pako uli, ay utas. Pagdating ng hapon, alas 3 pa lang, naghuhugas na ng palita, ng sino magre-recommenda noon? Wala. At sasabihin nung, ay wag na yun. Hindi ko may rekomenda sa iyo. Pero si San Jose, ganun. Dahil inari niya na ang kanyang trabaho ay source para buhayin ang kanyang pamilya. Ganun din dapat tayo nagtatrabaho, hindi lamang para sa pera, kundi ipakita natin na ito ay para sa pamilya ko, para sa kabubuhay ng lahat. Ay siguro kung ganun ang pananaw, ay warin ko'y ganda. Si San Jose, ganun lang. Tapos, sasahod siya, bibigay kay Maria, ikaw na bahala dyan. Ay, sa atin ngayon, sasahod, isasabihin, bakit kulang ito? Ay, alam mo na, nag-ipit ako para pang scatter. Nag-ipit ako para sa isang lapad. Wala. Wala na. Ganun lang kasimple. At si San Jose, banal. Ginagampanan niya ang tungkulin niya sa Diyos. Kaya naman, kapag ang ama ng tahanan ay nakikitang matuwid, banal, laging ibinagmamalaki ng mga anak. Doon kami. Kami 8, ika-7 si Father. 7, 8 kami ha. Tatay ko, farmer. Pero kahit na naulan, nalabas ng bahay yun. Dala ang kabote, dala ang bareta. Ay, sinundan namin kung bakit ganun. Tuwing naulan, nadala ng bareta, nadala ng kapote, sutang-buta. Yun pala'y pinalalawak yung aming tubigan. Pinalalawak yung aming tubigan. Dahil hindi niya magawa kapag tag-init. Pinalalawak niya ang tubigan. Tapos, dami namin malawak yung lupa, pero kami lang nagtatrabaho mag-anak. Lahat. Tapos, yun. Pagkapanahon ng waiting period sa mga harvest, ay naghahanap ng paraan. Naghahanap ng paraan. Nanay ko nagtitinda ng tinapay. Siguro kung nung panahon na nandiyan ang Gemini Bakery, bakit nakakap pa yung aking nanay ng titinda ng dala-dala sa bilao yung tinapay, may tikin sa ulo.
tatawid ng pilapil, titinda. Arimunahan para sa pamilya. Tapos nag-aalaga kami mga hayop. Yung mga panawid sa panahon ng mga paghahantay. Pero hindi sila nagre-reklamo. Ay ngayon, sinisimba, ganyan si San Jose, isang huwaran, protector of the family, protector of life, giver of life, at saka may pangarap sa pamilya. Tinuring na banal, huwaran, dahil matapat niyang ginampanan ang kanyang pananagutan para sa pamilya. Namatay si San Jose. Namatay si San Jose ayon sa mga scholars bago naganap ang kasalan sa Kana. Kaya buhay pa si Jesus at nandun namatay siya sa kandungan nung mag-ina. Inalagaan siya. At siya ngayon ating pinararangalan. Kaya, mamintuho tayo kay San Jose at kita natin ang halimbawa na aral at gabay sa buhay natin bilang isang lalaki, responsable, ama, at matapat na lingkod ng Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumasambalataya po Sa isang Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Berhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. kasama ni San Jose na isang lalaking marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating mga kahilingan. Sa bawat kahilingan, ang isasagot ng lahat, Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang simbahan na naglalakbay, naway humikayat sa mga tao
sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na takapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan naway, hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na takapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway, magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pangunawa sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ama namin nasa langit, sa iyong kagandahang loob sa pamamagitan ni San Jose, ibagkaloob mo ang aming mga hinihingi, dala ng aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo, tayo po ay dadako na sa pag-aalay.
Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan sa iyong kagandahang loob na rin ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para mag-inumin nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang masang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria, ay siya rin nawang maganap ng aming paghahain at naluwin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ibinagdiriwang ang kabiyastahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na ang Birhen Maria. Niloob mong mapakasal kay Mariang Birhen. Mahal si San Jose, maasahan sa pananagutan upang mayamang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose ay naghanap buhay. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inayabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pagiging pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Kristo ang kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng barangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan ni Tilayo sa lahat ng kabahamakan. Samantalang aming binabigyan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Sa pagsasabak na ito ng Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos ang nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang lahat ng kanyang inayahan dumulog sa kanyang banal na hapag. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.
Magsitayo po ang lahat. Ama naming mabagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kabistahan ni San Jose at iyong binabakinamang sa banal na pagkain sa iyong habag ay lingapin mo lagi at panatilihin mong tumatanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Manalangin para sa taon ng bukasyon, amang makapangyarihan sa pamagitan ng Jesucristo ng iyong anak at ng banal na Espiritu ng pag-ibig. Lumalapit kami sa iyo ng may kapakumbabaan. Humihingi kami ng kapatawaran sa mga pagkakataong hindi namin napakinggan ang iyong tinig at panawagan. Sa pagdiriwang namin ng taon ng bukasyon sa ika-74 na anibersaryo ng Diocese ng Lucena, nagpapasalamat kami sa pagtawag mo sa amin tungo sa kabanalan. Maging ito man ay buhay angkan, walang asawa, pari, relihiyoso at relihiyosa. Tulungan mo kaming yakapin ng may galak, katatagan at pagtsitsaga ang pinili naming paraan ng paglilingkod. Naway sama-sama kaming maglakbay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig tungo sa simbahang sinodal. Masundan ka nawa namin araw-araw at maging saksi nawa kami sa iyong nag-uumapaw na habag, kalinga at pagmamahal. Amen. Maria, ina ng bukasyon, Ipanalangin mo kami. Sumandali pong magsiupo ang lahat at inaanyayahan po dito sa unahan ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo ng kasal para sa pagbubasbas. ang pagtatalaga ng bagong kasapi ay pagkatapos ng pagbabasbas na may kaarawan at mga anibersaryo. Pagkatapos noon, saka ang pagtatalaga. Panalangin para sa lahat ng nagdiriwang ng kalangkarawan. Mabagmahal naming Ama, nagpapasalamat kami sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kalangkarawan ngayong araw na ito. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kanila, sa kagalakan nila sa biyaya mong buhay, pagmamahal, pamilya at mga kaibigan. Pagpalain mo po sila at patnubayan ng iyong pagmamahal upang malasa pa nila ligaya sa darating na araw at taon sa kanilang buhay. Naway maging kalugod-lugod sa iyong kalooban ang lahat ng ito naming hinihiling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga nagdiriwang naman ng anibersaryo ng kasal, meron ba? Ilang taon na? Hawak kamay, hawak kamay. Mapagmahal naming Ama, itinanghal mo ang pagbubuklod ng lalaki at babae sa sakramento ng kasal na siyang sagisag ng iyong pagtitipan bilang ng iyong anak at ng simbahan bilang kanyang kabiyak. Pagpalain mo po ang mga mag-asawang naririto na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Patuloy naman nilang matularan ang halimbawa na banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose. Sa mga pagsubok sa buhay, ipadama mong ikaw ang kapiling nila. Sa pangangailangan nila, madama naman nilang ikaw ang kanilang katulong at kagapay. Sa kasaganaan sa buhay, maalaala naman nilang ikaw ang pinagtungkulan at kaganapan ng lahat ng kaganakan. Hiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Happy birthday po at happy anniversary sa lahat. Dito po sa unahan, ang mga deboto po ni San Jose para po sa pagtatalaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga bagong kasapi ng Poong San Jose. Nelia Latayan, Nancy Limbo, Josepina Maghirang, P. Estopase, Adesiri Salazar, Talar, Lani Toledo, Hilda Lorejo, Pauline Arienda, Claudia Palomar, Julieta Sampalo. Kayo bang lahat ay nangangako na gagampanan niyo ng buong katapatan ang pananagutan at ang responsibilidad na ibinigay sa inyo bilang mga deboto ng ating patron si San Jose? Kayo ba ay nananalig sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol sa liga ng ating pananampalataya? Opo. Kayo ba ay nangangako na sumunod sa lingkod pari bilang kinatawan ng obispo at sa mga kabarian na siyang namumuno sa parokya? Opo. Kayo ba ay handang makiisa sa sambayanan, sa mga gawaing pangkabanalan, lalo tigit sa pamamahala ng sangguniang pastoran? Opo. Tulungan nawa kayo ng Diyos na maging tapat sa inyong pangako. At sa bisa ng kapangyarihan, pinagkatiwala sa akin bilang inyong lingkod pari, kayo ay tinatanggap ko at itinatalaga bilang mga bagong kasapi at mga miyembro ng San Jose Organization, Samahan ng San Jose. Ngayon, sabay-sabay ninyong italaga ang inyong pangako. Ako, lugod na nagtatalaga aking sarili bilang kasapi ng Samahan ng San Jose dito sa parokya ng San Pedro Bautista sa tulungan nawa ako ng Diyos. nawa ang Diyos ay magdalang habag sa inyo at bigyan kayo ng lakas na inyong magampanan ang inyong mga misyon at apostolado sa inang simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang mga miyembro ng San Jose. Palakpakan po natin. Thank you po. Atin pong pasalamatan ang mass sponsors ngayong araw, March 19, 2025, Wednesday. Barangay Masinorte, MSK Silahis ng Tagumpay 1, MSK Silahis ng Tagumpay 2, MSK Townview Park. Mula naman po sa Barangay Masensur, MSK Baloyboy Centro, MSK Baloyboy Rabac,
MSK Masin Crossing, MSK Highway View, at MSK Valencia. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.